Sa baryong Tinagong Lupa na napapalibutan ng matataas na bundok at makakapal na kagubatan, nakatira si Mauro, isang magsasakang kilala hindi lamang sa kanyang masipag na kamay kundi pati na rin sa kanyang taglay na kakaibang lakas at kakayahan. Sa murang edad, namulat si Mauro sa mga alamat ng aswang at iba pang nilalang ng dilim mula sa kanyang yumaong lolo, isang kilalang albularyo at tagapagtanggol ng baryo laban sa mga halimaw. Ngunit higit pa sa mga kwento, ang iniwan sa kanya ng kanyang lolo ang isang makapangyarihang anting-anting, isang pendant na gawa sa bato mula sa sagradong bundok, sinasabing kayang humadlang sa kahit na anong mahika ng aswang. Ngunit ang buhay ni Mauro ay hindi palaging payapa. Noong siya'y 16 na taong gulang, sinalakay ng isang pangkat ng mga aswang ang kanilang baryo. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, sumali si Mauro sa mga matatandang lalaki ng baryo upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Sa labanang iyon, natuklasan ni Mauro ang kanyang likas na lakas at tapang bilang tagapagtanggol. Sa tulong ng anting-anting ng kanyang lolo, napuksan niya ang 3 aswang, ngunit kapalit nito ay ang buhay ng kanyang mga magulang. Mula noon, iniwan ni Mauro ang tahimik na buhay ng pagiging magsasaka. Habang patuloy niyang sinasaka ang kanilang lupa, sinisimulan din niya ang tahimik na misyon, hanapin at puksay ng mga angkan ng mga aswang na nagtatago sa mga kabundukan. Tinagurian siya ang tagapaglinis ng kadiliman ng kanyang mga kabaryo. Ngunit alam niyang mas malaki ang kanyang misyon, ang harapin ang supremo ng mga aswang, ang leader ng pinakamalaking angkan na nagtatago sa malayong kabundukan. Isang malamig na gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, naramdaman ni Mauro ang bigat ng hangin. Ang kanyang anting-anting ay biglang umiinit, tanda ng presensya ng malakas na nilalang. Sa di kalayuan, isang matandang lalaki na pamilyar ang muka ang tumawid sa kanyang sakahan. Si Lolo Cardo, ang matandang nagmamay-ari ng karatig na baryo, ay dumating upang magdala ng balita. "Mauro, mayroon na namang nawala sa baryo. 2 bata. Kinuha sila sa gitna ng gabi. Ang sabi ng ilan, nakita nila ang isang itim na nilalang na nag-aanyong malaking uwak. Alam kong isa lang ibig sabihin nito." "Tama ka, Lolo Cardo," tugon ni Mauro sabay daklot sa kanyang anting-anting. "May gumagalaw na namang angkan ng mga aswang." Hindi lamang ordinaryong angkan ang kanilang kinakaharap. Ayon kay Lolo Cardo, ang mga aswang na ito ay kasapi ng mga anak ng kadiliman, isang grupong kilala sa brutal na pamamaslang sa buong rehiyon. Ang leader nito, ang supremo, ay sinasabing isang halimaw na mahigit 100 taon nang nabubuhay. Kinabukasan, sinimulan ni Mauro ang kanyang paghahanap. Bitbit ang kanyang bulo, isang itak na nabindisyonan ng albularyo at ang kanyang anting-anting. Pumasok siya sa kagubatan. Ang mga dahon ng mga puno'y tila kumakaluskos. Animoy may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw niya. Alam ni Mauro na delikado ang kanyang misyon, ngunit ito lamang ang paraan upang mahanap ang pugad ng mga aswang. Sa gitna ng kagubatan, nakarinig siya ng mahihinang iyak. Sinundan niya ito at natagpuan ang isang kubo na halos natatakpan ng mga baging. Nang sumilip siya sa loob, natagpuan niya ang isang batang babae na umiiyak sa sulok. Ngunit nang siya'y lumapit, nag-iba ang anyo ng bata. Ang kanyang mata'y naging itim at ang kanyang bibig ay nabalutan ng matutulis na ngipin. Isang aswang. Sa isang iglap, umatake ito. Ngunit agad na iniwas ni Mauro ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang bulo upang tapusin ang nilalang. "Isa ka lang sa mga maraming ipapadala nila," sabi ni Mauro sa naglalaho nitong katawan. Alam niyang mas malalaki pang halimaw ang naghihintay sa kanya. Sa kanyang paglalakbay sa kabundukan, narating ni Mauro ang isang kuweba na napapaligiran ng mga patay na puno at kalansay. Ang anting-anting niya
ay lalong uminit. Tanda na malapit na siya sa pugad ng Supremo. Sa pagpasok sa madilim na kuweba, narinig niya ang mga bigat na boses ng isang nilalang. "Matagal na kitang inaabangan, Mauro," sabi ng Supremo. Ang nilalang ay may anyo ng tao, ngunit ang kanyang balat ay parang patay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy at ang kanyang kamay ay nababalot ng mahahabang kuko. "Huwag ka magmalaki, halimaw. Ikaw ang magbabayad para sa lahat ng kasalanan ng angkan mo," sagot ni Mauro. Ang laban ng sumunod ay umaatikabo. Ginamit ng Supremo ang kanyang mahika upang subukang durugin si Mauro. Ngunit ang anting-anting ng magsasaka ay nagbigay sa kanya ng proteksyon. Sa kabila ng mga sugat at hirap, hindi sumuko si Mauro. Ang kanilang sagupaan ay yumanig sa buong kuweba. Tanda na ang misyon ni Mauro ay higit pa sa paghihiganti. Ito ang laban para sa kaligtasan ng kanyang baryo at ang buong rehiyon. Sa gitna ng laban, biglang naglawang Supremo. Sa makapal na usok, naiwan si Mauro sa madilim na kuweba na tila sinasakal ng alingasaw ng kamatayan. Sa kabila ng kanyang matalas na pandama, hindi niya mahanap ang kalaban. Narinig niya ang halakak ng Supremo mula sa lahat ng direksyon. Malalim, malamig at puno ng pangungutya. "Hindi mo ako matatalo, Mauro. Ako ang pinagmulan ng kadiliman dito sa kabundukan," sabi ng Supremo habang ang kanyang tinig ay naglalakbay sa buong kuweba. Alam ni Mauro na hindi pwedeng puro lakas ang gamitin niya. Kailangang talunin niya ang Supremo gamit ang talino at taktika. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na sisidlan, may lamang banal na langis, isang bihirang gamit na ipinamana sa kanya ng lolo niya. Binuhos niya ito sa kanyang bulo at muling tumindig. Hinahanda ang sarili para sa muling pag-atake ng Supremo. Hindi nagtagal, biglang lumitaw ang Supremo mula sa likod. Ang kanyang mahabang kukoy halos tumama sa balikat ni Mauro. Ngunit sa bilis ng kanyang reflexes, naiwasan ito ni Mauro at naigante ang kanyang bulo. Isang malalim na hiwa ang iniwan nito sa tagiliran ng halimaw. Tumalsik ang itim na dugo ng Supremo na tila usok na kumalat sa paligid. "Napakaswerte mo, magsasaka! Ngunit hindi mo maiiwasan ang sumpang dala ng aking dugo," sigaw ng Supremo, sabay iwagayway ang kanyang kamay upang magpakawalang ng mahiwagang hangin. Tinamaan si Mauro ng enerhiya, dahilan upang siya'y tumalapon at mabagsak sa bato. Naramdaman ni Mauro ang sakit, ngunit naroroon pa rin ang lakas na dala ng kanyang anting-anting. Agad siyang bumangon, nilapatan ng sugat gamit ang dahon mula sa kanyang dalang baon. Alam niyang bawat galaw ng Supremo ay naglalaman ng kasamaan, kaya't pinilit niyang gawing maingat ang bawat kilos. Sa gitna ng kanyang pagkabuwal, biglang naramdaman ni Mauro ang malamig na simoy ng hangin na tila bumabalot sa kanyang kaluluwa. Narinig niya ang pamilyar na tinig ng kanyang lolo, tila bulong mula sa nakaraan. "Huwag ka magpadala sa takot, apo. Tandaan mo, ang liwanag ay nasa iyong loob. Ang anting-anting ay hindi lang para sa proteksyon. Ito ang tulay sa banal na kapangyarihan ng anting ng angkan," ani ng tinig. Napagtanto ni Mauro na ang kanyang laban ay hindi lamang pisikal. Kailangan niyang gamitin ang panalangin at pananampalataya upang talunin ang Supremo. Sa pamamagitan ng malakas na dasal, ang kanyang anting-anting ay nagniningning ng isang maliwanag na liwanag na nagpasiklab ng buong kuweba. Ang Supremo ay napaatras, napapahiyaw sa sakit. "Ano ito? Hindi mo dapat magamit ang kapangyarihang ito," sigaw ng Supremo habang pilit siyang lumalayo mula kay Mauro. Sa kabila ng pag-atras ng Supremo, hinabol siya ni Mauro. Hindi na siya tumigil hanggang maipako niya ang kanyang bulo sa dibdib ng Supremo. Napasigaw ang halimaw, ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho.
habang ang kanyang sumpa ay nababasag. Isang magsasaka lamang, ngunit nagawa mong tapusin ang daang-daang taon ng aking paghahari, sambit ng Supremo bago tuluyang maglaho. Pagkatapos ng matagumpay na laban, tahimik na lumabas si Mauro mula sa kuweba. Bagamat sugatan at pagod, naramdaman niya ang kaluwagan sa kanyang dibdib. Ang mga bituin sa langit ay nagniningning ng maliwanag, tila sumasaludo sa kanyang tagumpay. Sa kanyang pagbabalik sa baryo, sinalubong siya ng kanyang mga kabaryo na may luhang pasasalamat. Ang mga batang nawala ay natagpuan din, malaya mula sa mahika ng mga aswang. Alam ni Mauro na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Marami pang angkan ng mga aswang ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, isa siyang bayani, ang tagapaglinis ng kadiliman ay muling nagpatunay ng kanyang tapang, at ang kwento ng kanyang tagumpay laban sa Supremo ay kumalat, nagsilbing babala sa lahat ng nilalang ng dilim. Pagkalipas ng ilang linggo ng tahimik na pamumuhay sa baryo, muling naramdaman ni Mauro ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang kagubatan na dati puno ng awit ng mga ibon ay naging tahimik at malamig. Maging ang mga hayop sa kanyang sakahan ay nagkakagulo sa gabi, tila may nararamdamang masama. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mauro, nagpakita sa kanyang panaginip ang kanyang lolo. Ngunit ang pagkakataong ito, hindi mapayapa ang mukha ng matanda. Apo, mag-ingat ka. Ang Supremo ay may tagapagmana, isang anak na mas makapangyarihan pa kaysa sa kanya. Siya ay nabubuhay mula sa sumpa ng kadiliman, at ang kanyang layunin ay ipagiganti ang kanyang ama. Babala ng kanyang lolo. Nagising si Mauro na pawisan. Alam nang hindi siya maaaring magpahinga pa. Kung totoo ang babala, ang baryo at ang mga karating na lugar ay nasa matinding panganib. Habang naghahanda si Mauro, bumisita sa kanyang lolo si Cardo. Dala ang balita mula sa ibang baryo. Mauro, 3 baryo na ang sinalakay ng kabundukan. Ang mga tao ay nawawala, at ang mga labing na natagpuan ay pinutol sa malalaking kagat ng hayop. Ang mga matatandang albularyo ay naniniwala na ito'y gawa ng isang malakas na nilalang. Napagtanto ni Mauro na kailangan niyang hanapin ang bagong banta bago pa ito maging masyadong malakas. Inayos niya ang kanyang mga kagamitan, ang anting-anting, ang bulo at isang bagong sisidlan ng banal na langis. Alam niya ang kanyang susunod na laban ay magiging mas mahirap. Habang nililibot niya ang kabundukan, napansin niya ang mga palatandaan ng presensya ng aswang, mga baluktot na puno, mga bakas ng dugo sa lupa at mga kakaibang marka sa bato. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang isang abandonadong kubo sa gitna ng kagubatan. Sa loob nito, nakita niya ang mga alaalang nagkukumpirma ng kwento ng kanyang lolo. Ang Supremo ay may anak, isang nilalang na isinalang sa dugo ng sumpa. Sa gabing iyon, habang sinusuri ni Mauro ang paligid ng kubo, biglang nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang nilalang na mas malaki kaysa sa Supremo. Ang kanyang anyo ay nakakatakot. Balat na parang bato, mata na kumikislap sa pula, at mga kuko na mas mahaba at mas matalas. Ako, si Haring Dugo. Ikaw ang pumatay sa aking ama. Ngayon, oras na para singilin ka sa kasalanan mo, sabi ng anak ng Supremo. Sa isang iglap, umatake si Haring Dugo. Ang kanyang bilis ay hindi tulad ng kanyang ama. Siya'y tila kidlat na tumatama mula sa lahat ng direksyon. Ngunit sa bawat galaw niya, pinoprotektahan si Mauro ng kanyang anting-anting. Sa kabila nito, naramdaman ni Mauro na mas matindi ang lakas ng nilalang na ito kaysa sa Supremo. Gamit ang lahat ng natutunan mula sa kanyang lolo, pinagsama ni Mauro ang dasal at lakas ng kanyang bulo. Inipon niya ang lakas mula sa kanyang anting-anting at ginamit ito upang patamaan si Haring Dugo sa dibdib.
Ngunit hindi ito sapat. Ang halimaw ay tila hindi tinatabla ng karaniwang sandata. "Kailangan mong masigit pa dyan. Magsasaka!" sigaw ni Haring Dugo habang tinatawanan ni Mauro. Napansin ni Mauro ang isang malaking sagradong bato sa likod ng kubo. Isa itong altar na gawa ng mga ninuno. Napagtanto niya na iyon ang susi upang talunin ng halimaw. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas upang maakit si Haring Dugo patungo sa altar. Sa tamang sandali, hinila ni Mauro ang halimaw sa altar at binuhusan ito ng banal na langis. Sabay dasal, hinataw niya ang bulo sa altar na nagdulot ng malakas na liwanag. Ang liwanag ay tumagos sa katawan ng halimaw, dahilan upang ito'y masunog at maglaho. Pagkatapos ng laban, muling bumalik si Mauro sa baryo, sugatan ngunit matagumpay. Ang kagubatan ay tila nabuhayan muli at ang mga tao ay bumalik sa kanilang normal na pamumuhay. Ngunit sa puso ni Mauro, alam niya ang kadiliman ay hindi tuluyang mawawala. Habang mayroong kasamaan sa mundo, kailangan niyang manatiling alerto at handang lumaban. Si Mauro, ang magsasakang antingero, ay hindi lamang tagapaglinis ng kadiliman. Siya ay naging tagapagligtas ng kanyang baryo, ang bayani ng kabundukan at ang bantay laban sa mga nilalang ng dilim. Mga linggo ang lumipas. Bagamat nakapagpahinga na si Mauro, naramdaman niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa sa kabundukan, pakiramdam niya may anino na sumusunod sa kanya. Isang bagay na matagal nang nakatago sa dilim. Nang isang araw, naglakas siya patungo sa isang sagradong lugar sa kagubatan, ang templo ng mga unang antingero na matagal nang inabandona. Habang tinitingnan ng mga nasirang istruktura ng templo, nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin, isang hudyat na may nagyayaring hindi kaaya-aya. Nakita ni Mauro ang isang lihim na pasilyo na nagdugtong sa ilalim ng templo. Tinawag siya ng isang pamilyar na tinig mula sa dilim. "Mauro, pabalik na sila. Si Lolo Cardo. Ipinadala kita rito upang malaman mo ang mas malalim na lihim." Dagdag pa ng matanda, "Ang tagapagmana ng Supremo ay hindi patalo. Hindi lang ang katawan ng pinatay mo, kundi ang kaluluwa. Ngunit may isang mas madilim na nilalang na nagbabalik upang buhayin ang kanyang lahi." Habang patuloy si Mauro sa pagsunod sa mga patnubay ng kanyang lolo, naramdaman niya ang isang makapangyarihang presensya. Ang kabundukan ay muling nang mistulang madilim at nakakatakot, at sa ilalim ng templo napansin niyang may isang seremonya na nagaganap. Ang mga itim na nilalang, mga aswang at gabunan ay nagtitipon sa isang altar, nagsasagawa ng isang matinding ritual. Sa gitna ng ritual, lumitaw ang isang kaluluwa, ang kaluluwa ng Supremo. Ngunit hindi ito isang simpleng pagpapakita. Ang kaluluwa ay nagsanib ng isang katawan, isang nilalang na mas matindi at mas makapangyarihan pa kaysa sa naunang Supremo. "Ang aking anak ay hindi pa tapos, Mauro," bumulong ang Supremo. "Muling isisilang ang aming lahi. Ang maghuhukom kami sa mga hindi karapat-dapat. Ang iyong tagumpay ay pansamantala lamang. Ang tunay na paghihiganti ay magaganap ngayon." Habang tinatanaw ni Mauro ang muling pagsilang ng Supremo, hindi siya nagpatinag. Alam niyang may higit pa siyang kailangan matutunan. Mula sa malayo, nagdasal siya, humingi ng tulong sa mga sinaunang espiritu ng kabugatan. Agad niyang naramdaman ang pagtanggap ng mga espiritu, at isang napakaliwanag na liwanag ang pumulupot sa kanyang katawan. Ang anting-anting ay muling nagningning ng mas maliwanag kaysa dati, at sa kanyang mga kamay nagmistulang buhay ang kanyang bulo. Muling tumayo si Mauro, humarap sa muling nabuhay na Supremo. "Hindi ako magpapatalo. Hindi ka na makakabalik," sigaw ni Mauro habang sinubukang patamaan ng kanyang bulo ang nilalang.
Isang malupit na laban ang sumiklab. Ang Supremo na ngayon ay mas matindi at mas malakas ay nagpapakita ng hindi mabilang na kakayahan, mga halimaw na nagliliparan, mga kasamang aswang na sumasalakay at ang matinding kapangyarihan ng kadiliman. Subalit si Mauro, kasama ang tulong ng espiritu ng kanyang lolo at ang lihim ng anting-anting, ay patuloy na lumalaban. Sa isang huling sakripisyo, si Mauro ay gumawa ng isang matinding hakbang gamit ang lakas mula sa anting-anting at ang gabay ng espiritu ng kanyang lolo. Pinatungan niya ang Supremo ng matinding liwanag at pinilit na sirain ang kaluluwa nito. Sa isang malakas na pagsabog, ang kaluluwa ng Supremo ay naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Ang katawan nito ay naging pulbos at nawalan ng saysay. Tulad ng inaasahan ni Mauro, hindi ito ang wakas ng lahat. Ang mga aswang at gabunan ay patuloy na nagsisilbing banta. Ngunit sa kanyang mga kamay at sa tulong ng kanyang mga ninuno, alam niyang may pag-asa. Siya ang bagong bantay sa kabundukan at tagapaglinis ng kadiliman. Bumalik si Mauro sa baryo at sa bawat araw, ang mga tao ay muling natutong magtiwala. Ang mga kabundukan na pinagmumulan ng takot ay muling naging tahimik. Ang mga kabataan ay nag-aaral ng mga aral ng mga antingero at si Mauro, ang magsasakang antingero, ay naging simbolo ng pag-asa. Ngunit patuloy siyang nagmamasid. Alam niyang hindi pa natatapos ang laban. Ang mga angkan ng aswang ay buhay pa at darating ang panahon na muling kakailanganin ng kanyang lakas. Ang kaluluwa ng Supremo ay natapos na, ngunit ang mga aswang at gabunan ay hindi titigil hanggat hindi napapawi ang kanilang lahi. At habang may kadiliman sa mundo, magpapatuloy ang laban ng mga antingero tulad ni Mauro, isang magsasaka, isang bayani at ang tagapagtanggol ng kalikasan. Makalipas ang ilang buwan na katahimikan, si Mauro ay muling pumasok sa kabundukan. Sinusuri ang bawat galaw ng mga aswang at gabunan na natitira sa lugar. Sa kanyang isipan, alam niyang may hindi pa natatapos na laban. Hindi lahat ng aswang ay napawi at may isang bagong banta na nagmumula sa mga madilim na sulok ng kagubatan. Isang gabi, habang nagbabantay sa isang mataas na bundok, nakaramdam siya ng isang kakaibang enerhiya na pumapalibot sa lugar. Ang hangin ay tila naging mabigat at ang buong paligid ay tahimik na parang may mga mata na sumusubok magtago. At sa kabila ng katahimikan, narinig niya ang isang boses, malalim at maitim. "Mauro, ang laban mo ay hindi pa tapos." Isang nilalang na nagmula sa kadiliman ang nagsalita at sa kanyang mata, nakakita siya ng isang uri ng kadiliman na hindi pa niya nararanasan. Ito ay si Supremo ng Kabunan. "Ang iyong laban sa aking anak ay hindi nagwakas at ako ang magpapatuloy ng kanyang itinaguyod na sumpa." Patuloy ng Supremo ng Kabunan. "Hindi mo ako matatalo dahil ako ang pinagmulan ng lahat ng kabunan. Ako ang tagapangalaga ng pinakamalalim na lihim ng kabundukan." Ang Supremo ng Kabunan ay isang nilalang na mas malakas at matagal nang nabubuhay kaysa sa mga karaniwang aswang. Hindi lamang siya sa isang makapangyarihang nilalang, siya ang unang Supremo na namumuno sa angkan ng Kabunan, isang lahi ng mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, magpakita ng ilusyon at manipulahin ang mga kaluluwa. Nagpakita ang Supremo ng Kabunan sa harap ni Mauro, isang nilalang na may malabatong balat, mga mata na naglalagablab ng pulang apoy at mga pangil na matalim na parang kutsilyo. Ang katawan nito ay tinatakpan ng mga sinaunang simbolo na naglalaman ng mahika at sumpa. Habang tinitingnan ni Mauro ang Supremo, naramdaman niya ang matinding takot, ngunit alam niyang hindi siya maaaring matakot. "Hindi mo ako matatalo, Mauro. Ang aking katawan ay pinagtibay ng mga sinaunang espiritu. Bago pang iyong anting-anting, ako na ang nagbukas ng daan ng kadiliman."
Ang mga gabunan ay hindi mawawala, aniya, habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy. Sumubok si Mauro na gumamit ng kanyang anting-anting at bulo, ngunit kahit ang mga sagradong sandata ay tila walang epekto sa Supremo. Hindi sapat ang iyong lakas. Ang iyong anting-anting ay hindi makakasira sa akin dahil ang mga ito ay nagmula lamang sa isang mahinang pook ng kalikasan. Ako ang Diyos ng gabunan at ikaw ay walang laban sa aking mahika, dagdag ng Supremo. Nagpaikot-ikot sa paligid ni Mauro ang Supremo na naglalabas ng matinding halimaw at ilusyon. Ang kagubatan ay naging isang lugar ng takot, mga nilalang na sumasakal, mga anino na nag-uusig sa kanya at ang hangin na puno ng matinding lamig. Habang tinitingnan ni Mauro ang Supremo, bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang lolo. Ang Supremo ng gabunan ay hindi lamang isang nilalang ng kadiliman. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi sa kanyang katawan, kundi sa kaluluwa ng bawat nilalang na kinokontrol niya. Ang pinakamalagang laban na kakaharapin mo ay hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Naalala ni Mauro ang mga ritual ng mga antingero sa kanyang bayan, ang pakikisalamuha sa mga espiritu ng kalikasan, ang paggamit ng mga sinaunang kaalaman upang makalaban sa kadiliman. Alam niyang hindi sapat ang kanyang bulo at ang anting-anting sa pisikal na laban. Kailangan niyang gamitin ang lakas ng espiritu upang talunin ang Supremo. Nagdasal siya ng taimtim, humiling ng tulong mula sa mga espiritu ng kabundukan, mula sa kanyang lolo at mula sa mga sinaunang antingero. Agad niyang naramdaman ang presensya ng mga espiritu na gumagabay sa kanya. Binibigyan siya ng lakas at kaalaman. Tumunog ang malakas na alon ng enerhiya sa paligid niya at ang mga simbolo sa anting-anting ay muling nagdingning. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng Supremo. Ang matinding kadiliman ay napalitan ng liwanag, ang liwanag ng mga espiritu at ng mga sinaunang antingero. Naglaban ang mga enerhiya sa hangin, ang liwanag ni Mauro at ang kadiliman ng Supremo, laban ng mga kaluluwa. Hindi mo ko kayang talunin, sigaw ng Supremo habang ang mga anino nito ay naglalabas ng matitinding halimaw. Hindi ako nag-iisa. Ang mga espiritu ng kabundukan, ang mga albularyo at ang mga antingero ng aking bayan ay sumusuporta sa akin. Hindi mo kami kayang kontrolin, sagot ni Mauro. Sa huling labanan, ginamit ni Mauro ang buong lakas ng anting-anting at ang gabay ng espiritu ng kanyang lolo. Ang Supremo ng gabunan ay nagsimulang magdilim, unti-unting nawawala sa harap ng liwanag na ipinapakita ni Mauro. Ang kaluluwa nito ay nawasak at ang kadiliman na sumasakop sa kabundukan ay unti-unting naglaho. Nang bumalik ang liwanag sa kabundukan, nagwaki si Mauro. Ang Supremo ng gabunan ay tuluyang nawasak at ang mga gabunan ay naglaho sa kagubatan. Ngunit alam ni Mauro na ang laban ay hindi natapos. Ang mga aswang at gabunan ay patuloy na nagbabantay sa mga sulok ng mundo at ang kanyang misyon bilang isang antingero ay hindi magtatapos dito. Habang naglalakad si Mauro pauwi sa mga tao ng baryo, bumangon mula sa takot at muling nagtiwala. Ngunit siya, bilang tagapagtanggol ng kabundukan, ay patuloy na nagmamasid, handa sa anumang hamon. Sa kabila ng tagumpay ni Mauro laban sa Supremo ng gabunan, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Ang mga gabi ay puno ng mga panaginip na hindi may paliwanag. Sa bawat gabi, nakakakita siya ng anino sa kanyang mga pangarap. Isang nilalang na may makapal na balat at mga mata na naglalagablab ng puting liwanag. Sa bawat takbang na ginagawa ni Mauro sa kabundukan, nararamdaman niyang may mas malalim na pwersa na sumusubot magbalik sa buhay. Isang gabi, nagising siya mula sa isang malupit na bangungot. Ang kanyang katawan ay basang-basa sa pawis. Ang Supremo ng gabunan na kanyang tilalo
ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Ngunit may isang pagkakaiba. Ang Supremo na ito ay tila mas malakas, mas malupit at mas makapangyarihan. Ang aking kamatayan ay hindi ang katapusan. Ako ay may tagapagmana at siya ang magiging tagapagtanggol ng aming lahi. Bulong ang busis sa kanyang pandinig. Si Mauro ay nagpunta sa matandang templo, ang pinagmulan ng kanyang lakas, upang magdasal at humingi ng gabay mula sa mga espiritu ng kabundukan. Dito siya nakatagpo ng isang matandang antingero, isang pari na ipinadala ng kanyang lolo upang magbigay ng isang huling aral. Hindi pa tapos ang laban mo, Mauro. Ang Supremo na tinalo mo ay isa lamang sa mga unang tagapagtanggol ng kabunan. Ngunit may higit pang makapangyarihan, ang bagong Supremo na siyang tunay ng tagapagmana ng mga gabunan. Siya ang nagdadala ng bagong era ng kadiliman, sabi ng matandang antingero. Habang nagsisimula ang bagong araw, nagsimula rin magbago ang paligid ni Mauro. Ang mga tao sa baryo ay nagulat ng mga kakaibang pangyayari, mga hayop na nawawala, mga batang nawawala sa gabi, at mga anino na tila humihila sa mga tao sa dilim. Si Mauro, sa tulong ng mga espiritu ng kabundukan, ay nakalap ng mga impormasyon tungkol sa bagong Supremo. Siya ay isang batang lalaki na ipinanganak mula sa isang kasunduan sa pagitan ng kabunan at mga mangkukulam. Ang batang Supremo na ipinanganak sa ilalim ng isang malupit na buwan ay may kakayahang kontrolin ang mga kaluluwa ng mga patay at buhay. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa sinaunang seremonya, ang kasunduan sa mga engkanto at gabunan, isang seremonya na hindi pa natatapos. Nakita ni Mauro ang palatandaan ng pagbabalik ng Supremo, isang matinding paglago ng mga halamang nakakalason sa kabundukan, isang tanda na muling binubuhay ang mga nilalang ng kadiliman. Isang gabi, sa ilalim ng isang puno ng balete, nakita ni Mauro ang batang Supremo. Hindi na ito ang batang inosente na inaasahan niyang makikita. Sa halip, siya ay isang nilalang na may mga mata na puno ng pagkamuhi at kasamaan. Ang batang Supremo ay nakatayo sa harap ni Mauro. Ang kanyang katawan ay binabalot ng mahikang nilalang na naglalabas ng puting liwanag. Hindi mo na ako matatalo, Mauro. Ang mga gabunan ay may bagong leader ngayon. Ako ang magiging tagapagtanggol ng aming lahi, at ikaw ay magiging isa sa mga nilalang na makakaranas ng tunay na takot. Sigaw ng batang Supremo habang ang kanyang katawan ay nagbabalik ng mas malupit na anyo. Si Mauro ay nakatayo at naghihintay sa mga susunod na hakbang ng Supremo. Alam niyang hindi siya makakalaban ng mag-isa. Sa kanyang isipan, ang tanging paraan upang talunin ang batang Supremo ay ang muling gamitin ang lakas ng mga espiritu ng kabundukan, pati na rin ang mga sinaunang kaalaman ng kanyang lolo. Hindi kita hayaang magtagumpay, sabi ni Mauro habang nagsisimula siyang magdasal, at ang anting-anting ay muling kumislap sa kanyang mga kamay. Ang aking laban ay hindi lamang laban sa kadiliman, kundi laban sa bawat nilalang na nagtatangkang gawing alipin ang mundong ito. Sa harap ng bagong Supremo, nagbukas ang mga pintuan ng kabundukan, naglabasan ng mga nilalang ng kadiliman, mga gabunan at aswang at engkanto na sumusuporta sa batang Supremo. Ngunit si Mauro sa kanyang tapang at lakas ay tumayo at humarap sa kanila. Magkaisa tayo upang tapusin ito, wika ni Mauro sa kanyang mga espiritu. Ang gabunan ay may pangako ng kadiliman, ngunit tayo mga antingero ay may gabay ng liwanag. Hindi kayo mananalo. Ang labanan ay nagsimula. Ang batang Supremo ay nagsimulang maglabas ng matinding enerhiya na nag-uukit ng mga sigwa at sigaw sa hangin. Si Mauro ay gumamit ng kanyang bulo at anting-anting upang labanan ng mga nilalang. Ngunit napansin niya ang mga espiritu ng kabundukan ay tila nanghihina. Dahil dito, ginamit ni Mauro ang kanyang huling lakas, isang sagradong ritual na itinuro ng kanyang lolo.
Ang ritual ay nangangailangan ng sakripisyo. Kailangan niyang isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa upang palakasin ang mga espiritu at ang anting-anting. Habang isinasagawa ni Mauro ang ritual, ang batang supremo ay sumabog sa galit. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa isang malakas na pagsabog ng liwanag at enerhiya, ang supremo ay tinangay ng hangin at ang mga gabunan ay nagsimulang maglaho. Ang lahat ng mga gabunan, aswang at engkanto ay tuluyang nawala. Si Mauro, bagamat nagdusa sa sakripisyo, ay nakaramdam ng kapayapaan. Ang kabundukan ay muling tumahimik at ang mga tao sa baryo ay muling nagtagpo ng pag-asa. Ngunit si Mauro ay naglakad patungo sa kabundukan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga antingero ay patuloy na nagbabantay at habang may kadiliman sa mundo, magpapatuloy. Sa malayong baryo ng San Mateo, ang paanan ng kabundukan, nakatira ang mag-amang Sixto at Danilo. Si Sixto, ang ama, ay kilalang veterano sa pangangaso ng mga aswang. Sa loob ng 3 dekada, nilinis niya ang maraming baryo mula sa sumpa ng mga nilalang na ito. Mayroon siyang malalim na kaalaman sa mga anting-anting at lihim na dasal na nagbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa mga aswang. Ang kanyang anak na si Danilo, bagamat bata pa sa edad na 25, ay mabilis natuto ng mga pamamaraan ng pangangalaga at paglusob sa mga halimaw. Ang kanilang bahay ay tila isang munting kuta. May mga bakod na gawa sa kahoy na binabad sa langis ng niyog at bawang, mga buti ng tubig na may asin at bawat sulok, at iba't ibang uri ng anting-anting na nakasabit sa paligid. Subalit kahit ganoon, ang kanilang buhay ay puno ng panganib. Madalas silang makatanggap ng pagbabanta mula sa mga aswang na kanilang napuksa. Ngunit ang mag-ama ay walang inuurungan. Ang kanilang misyon ay ang tapusin ang sumpa ng mga aswang sa kanilang bayan. Ngunit isang araw, isang kakaibang pangyayari ang nagpabago sa kanilang buhay. Isang matandang babae ang dumating sa kanilang bahay, duguan at halos wala ng malay. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, nabanggit niya ang tungkol sa isang makapangyarihang supremo ng mga aswang na naghahari sa kabundukan ng Kanlaon. Sila ang pumatay sa aking pamilya. Ang supremo, ang nag-utos. Hindi siya tulad ng karaniwang aswang. Siya ang pinuno ng lahat, sabi ng matanda. Nagdesisyon ng mag-ama na ito na ang pagkakataon tapusin ang banta ng supremo. Ang kanilang misyon ay hindi na lamang ipagtanggol ang sarili, kundi paglilinis sa buong kabundukan ng Kanlaon mula sa mga nilalang ng tilim. Sa pagsisimula ng kanilang paglalakbay, inihanda ng mag-ama ang kanilang mga sandata. Si Sixto ay may hawak na gulok na itim. Pinahiran ng langis mula sa puno ng banaba, samantalang si Danilo ay may sibat na may talim na gawa sa pilak. Bukod dito, may dala silang mga sako ng asin, bawang at banal na tubig na pinasimbahan ni Sixto sa kanilang parokya. Habang papalapit sila sa kagubatan ng Kanlaon, naramdaman nilang tila may mga matang nakamasid sa kanila. Ang dilim ng paligid ay higit pa sa karaniwan, na parang sinadyang tabunan ng mga puno ang liwanag ng buwan. Tandaan mo anak, hindi tayo pwedeng magpakita ng takot. Ang aswang ay nabubuhay sa takot ng iba. Ang tapang natin, ang sandata, laban sa kanila, ani Sixto. Habang binabagtas nila ang masukal na gubat, isang nakakagulat na sigaw ang gumimbal sa kanilang pandinig. Isang dalagitang umiiyak ang kanilang natagpuan sa gitna ng daan. Duguan ng damit at nanginginig. Tulong! Sila'y paparating na, sabi ng dalagita. Ngunit naramdaman agad ni Sixto na may kakaiba rito. Ang anino ng dalaga ay tila gumagalaw ng hindi ayon sa kanyang kilos. Binulong niya kay Danilo ang isang dasal at bigla niyang inihagis ang banal na tubig sa dalagita. Agad itong sumigaw at sa isang iglap, ang dalagita ay naging isang malaking nilalang na may pakpak.
"Aswang!" sigaw ni Danilo habang inihagis ang sibat sa halimaw. Ang sibat ay tumama sa pakpak nito, ngunit hindi ito tuluyang napabagsak. Lumipad ito pataas at naglaho sa dilim ng kagubatan. "Ito pa lamang ang simula. Handa ka na ba, Danilo?" sabi ni Sixto. Pagdating nila sa isang abandonadong kubo sa gitna ng gubat, napansin nilang puno ito ng mga palatandaan ng ritual, mga bakas ng dugo sa sahig, mga anino ng nilalang na tila sumasayaw sa paligid ng apoy, at mga buto ng hayop na ginamit bilang alay. Habang iniimbestigahan nila ang lugar, biglang nagsalita ang isang tinig mula sa dilim. "Magandang gabi mga panauhin," sabi ng boses, malamig at nakakapangilabot. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang matangkad na lalaki na may matatalim na mata. Siya si Mariano, isa sa mga tapat na alagad ng Supremo. "Hindi kayo uuwi ng buhay," sabi ni Mariano habang dahang-dahang naglalakad palapit sa kanila. Hindi nagdalawang isip si Sixto, agad siyang umatake gamit ang kanyang gulok. Ngunit mabilis si Mariano, naglaho ito sa hangin at biglang lumitaw sa likod ni Danilo, hawak ang liig ng pinata. "Ito ba ang tinuturo mo sa anak mo, Sixto?" "Mga kalaban na walang laban," pangungutya ni Mariano. Ngunit bago pa man niya masakal si Danilo, binigkas ni Sixto ang isang makapangyarihang dasal. Biglang nasunog ang balat ni Mariano, dahilan upang pakawalan niya si Danilo at maglaho muli sa dilim. "Mas malalakas pang darating. Ito'y babala pa lamang," sabi ni Sixto. Habang papalapit sila sa pinakamataas na bahagi ng bundok, nakarinig sila ng mga kakaibang tunog, ang pagsipol ng hangin, mga kaluskos ng mga pakpak, at mga sigaw na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Sa wakas, narating nila ang kuta ng Supremo, isang malaking kuweba na tila ginawang palasyo ng mga halimaw. Sa loob nito, isang trono na yari sa mga buto ang kanilang nasilayan. Sa trono'y nakaupo ang Supremo, isang matandang lalaki na may pulang mata at ngiti na puno ng kasamaan. "Sixto, matagal na kitang hinihintay. At ikaw, Batang Danilo, sabik akong tikman ng iyong kabataan," wika ng Supremo. Ang kuweba ay biglang napuno ng mga aswang, mga halimaw na handang ipagtanggol ang kanilang pinuno. Subalit ang mag-ama ay walang takot. Itinaas ni Sixto ang kanyang gulok habang si Danilo ay handang maghagis ng sibat. "Tapusin na natin ito," sabi ni Sixto. Sa sigalot na iyon, nagsimula ang pinakamatinding laban ng kanilang buhay. Nang umapaw ang tiba sa ingay ng mga aswang na nagmamadaling lumusob sa mag-ama, tumalon si Danilo papunta sa mataas na bahagi ng kuweba, hawak ang kanyang sibat, habang si Sixto ay nagpakawala ng isang malalakas na hampas gamit ang kanyang gulok. "Danilo, tandaan mo ang mga itinuro ko sa'yo," sigaw ni Sixto habang nakikipaglaban. Ang bawat takbang ng mag-ama ay sinabayan ng dasal, mga dasal na nagmumula pa sa kanilang ninuno, nagbibigay lakas at proteksyon laban sa dilim. Nang subukan ng tatlong aswang na pagsabayang loadsobin si Sixto, binaton niya ang isang sako ng asin na paatras ang mga halimaw, umiiyak sa hapdi ng asin na parang sumusunog sa kanilang laman. Samantala, si Danilo ay nagkaroon ng pagkakataon harapin si Mariano, ang pinakamatapat na alagad ng Supremo na muling lumitaw mula sa dilim. "Ikaw na naman?" ngumisi habang naglalakad palapit sa binata. "Bata ka pa para sa labanang ito. Sumuko ka na habang may oras pa." Ngunit sa halip na umatras, inihagis ni Danilo ang kanyang sibat ng buong lakas. Ang sibat ay tumama sa balikat ni Mariano, dahilan upang siya'y mapaluhod. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa galit ni Mariano, naging isang halimaw ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay napuno ng matitigas na kaliskis at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Tandaan mo ito," ani Danilo habang hawak ang maliit na bote na banal ng tubig. "Kahit gaano kakalakas, may hangganan ng kasamaan.
Ibubuhos na sana ni Danilo ang tubig kay Mariano nang biglang sumugod ang isa pang aswang mula sa likod. Tumalon ito patungo kay Danilo, ngunit mabilis na napatay ni Sixto gamit ang kanyang gulok. "Danilo, huwag kang magpapadala sa takot," wika ng kanyang ama habang tumayo sa tabi niya. Magkasabay nilang hinarap si Mariano na sa wakas ay napabagsak matapos patamaan ng gulok ni Sixto sa kanyang liig. Tumalamsik ang itim na dugo nito habang nagsisigaw ng masakit ang halimaw. "Isa pa lamang siya. Ang Supremo ay mas malakas kaysa sa lahat ng ito," ani Sixto. Matapos mamatay si Mariano at ilan sa mga aswang, nagpatuloy ang mag-ama sa kaloob-looban ng kuweba. Ang bawat takbang ay tila papalapit sa isang mas malaking panganib. Sa harap nila ay isang altar, puno ng mga bungo at itim na kandila, at sa gitna nito ay isang malaking kristal na kumikislap sa pula. "Ito ang pinagmumula ng kanilang lakas. Kung masisira natin ito, masisira ang kanilang pagkakaisa," sabi ni Sixto habang tinuturo ang kristal. Ngunit bago pa nila ito magalaw, isang malakas na halakak ang umalingaw sa kuweba. "Ang kristal na iyon ay protektado ng aking buhay," sabi ng Supremo na ngayon ito tumayo mula sa kanyang trono. "Akala nyo ba'y matatapos ito ng ganito lamang? Hindi nyo ba alam na ako ang dahilan kung bakit buhay pa ang mga angkan ninyo? Kung wala ako, matagal nang nalipol ang inyong lahi." Nagmistulang higante ang Supremo. Ang kanyang katawan ay nabalutan ng makakapal na mga ugat na tila buhay, at ang kanyang mga mata ay naging purong pula. Sa isang iglap, pinalipad niya ang mag-ama gamit ang isang malakas na hampas ng hangin. "Danilo, hawakan mo ito!" sigaw ni Sixto habang iniaabot ang isang espesyal na anting-anting na naglalaman ng kanilang pinakamalakas na dasal. "Ito lang ang paraan para sirain ang kristal." Habang iniiwasan ni Sixto ang malalakas na hampas ng Supremo, gumapang si Danilo papunta sa altar. Nagsimula siyang magdasal, ngunit naramdaman niyang papalapit na ang Supremo sa kanya. Bago pa siya maabot, isang sibat na gawa sa pilak ang tumama sa likod ng halimaw, isang malakas na hampas na gawa ng kanyang ama. "Tapusin mo na, Danilo!" sigaw ni Sixto habang patuloy na nakikipaglaban sa Supremo. Ginamit ni Danilo ang anting-anting para basagin ang kristal. Nang ito'y kanyang ihampas, biglang sumiklab ang isang liwanag na napakaliwanag na tila binura na ang dilim ng kuweba. Ang mga aswang ay nagsisigaw sa sakit at ang Supremo ay napaluhod sa harap ng altar. "Hindi ito matatapos dito," sabi ng Supremo bago siya tuluyang bumagsak at naging abo. Natapos ang laban, ngunit ang mag-ama, sugatan at halos mawalan ng lakas. Lumabas sila ng kuweba habang ang liwanag ng araw ay nagsisimula ng pumasok sa gubat. "Natapos na ang Supremo. Ngunit hindi ibig sabihin nito tapos na ang laban natin. Marami pang natitirang kagaya niya," sabi ni Sixto, ngunit may lungkot sa kanyang tinig. "At habang tayo'y nabubuhay, hindi titigil ang ating misyon," sagot ni Danilo. Ang kabundukan ng kanlaon ay muling nabalot ng katahimikan, ngunit ang mag-amang Sixto at Danilo ay alam nila ang kanilang tungkulin ay hindi pa tapos. Ang kanilang pangalan ay magiging alamat sa mga baryo, mga mandirigma ng liwanag laban sa dilim. Pagbalik ng mag-ama sa San Mateo, inasahan nilang masisilayan ang katahimikan at pasasalamat ng mga tao. Ngunit sa halip, sinalubong sila ng kababalagang balita mula kay Katinoy, ang matandang albularyo ng baryo. "Sixto, hindi pa tapos ang sumpa. Ang pagkatalo ng Supremo ay nagising sa ibang angkan ng mga aswang," bungad ni Katinoy. Napaangat ang kilay ni Sixto. "Anong ibig mong sabihin?" Ipinakita ni Katinoy ang isang sirang paningin ng kanyang nakita sa basag na salamin ng kanyang altar. Naroon ang imahe ng iba't ibang nilalang, mga gabunan, tikbalang at isang bagong leader ng mga aswang. Mas mabagsik kaysa sa Supremo.
Siya'y kilala bilang hari ng dilim, isang nilalang na pinaniniwala ang tagapagmana ng lakas ng kristal na kanilang sinira. Ang pagkawasak ng kristal ay nagpalaya sa kanya mula sa kanyang pagkakulong. Mas malakas siya kaysa sa Supremo. Kung hindi niyo siya maharap, tuluyang maglalaho ang San Mateo, paliwanag ni Katinoy. Kinuha ni Sixto ang natitirang armas mula sa kanilang kuta, ang kanilang pinakatatagong anting-anting, isang piraso ng kristal mula sa naunang Supremo ay kanilang ginawang sandata. Ngunit ang laban na ito ay mas delikado. Wala na sila sa kalamangan. Habang naghahanda, muling nagpaalam si Danilo sa kanyang ina na matagal nang natatakot sa kanilang misyon. Danilo, hindi ba sapat ang nibigay ninyong sakripisyo? Kailan matatapos ang laban na ito? Umiiyak ang kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap ng binata. Inay, wala nang ligtas na lugar kung hahayaan natin silang maghari. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. Sa gitna ng dilim, bumalik ang mag-ama sa paanan ng kabundukan. Ngunit kakaiba ang kanilang pakiramdam. Ang hangin ay mabigat at ang paligid ay tahimik na parang naghihintay ng sakuna. Biglang sumulpot mula sa likod ng mga puno ang mga bagong kalaban. Ang mga gabunan, may mahahabang kuko at mga matang nagliliyab, ay humarang sa kanilang daraanan. Huwag kang mag-atubili at Danilo, sigaw ni Sixto habang inatake ang unang gabunan gamit ang kanyang gulok. Ang laban ay naging mas marahas at madugo. Ang gabunan ay mas mabilis kaysa sa karaniwang aswang. Ngunit ang disiplina at lakas ng mag-ama ay hindi matitina. Si Danilo sa kanyang pag-iwas ay napatumba ang tatlong gabunan na gamit ang sibat, habang si Sixto ay patuloy na nagsasalaysay ng dasal para palayasin ang mga kalaban. Ngunit nang akala nila'y tapos na ang laban, isang nakakatakot na figura ang lumitaw mula sa dilim, ang hari ng dilim. Ang kanyang presensya ay tila bumalot sa buong kagubatan at ang lupa ay nanginig sa kanyang bawat hakbang. Ang tatapang ninyo, humahanga ko. Wika ng hari, ang kanyang boses ay parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay. Ngunit hindi ninyo naiintindihan ang Supremo ay isa lamang bahagi ng aking lakas. Ako ang tunay na banta at sisiguraduhin kong kayo ang huling magtatangka laban sa akin. Wala kang laban sa amin, sagot ni Sixto, ngunit sa kanyang loob ay alam niyang mas mabigat ang kanilang kalaban ngayon. Itinaas ng hari ang kanyang kamay at sa isang iglap, isang malaking alon ng itim na apoy ang tumama sa mag-ama. Napaatras sila, ngunit bago pa tuluyang tamaan, naglabas si Danilo ng anting-anting na kanilang inihanda. Ang liwanag nito ay pumigil sa alon ng apoy, ngunit hindi ito sapat upang pigilan ang hari. Sa gitna ng kaguluhan, nahanap ni Sixto ang isang pagkakataon habang ang hari ng dilim ay abala sa pagsubok na wasakin ang anting-anting ni Danilo. Mabilis na gumalaw si Sixto. Inilabas ang natitirang piraso ng kristal mula sa dating Supremo. Itinuro niya ito sa hari at binigkas ang isang dasal na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Ang kristal ay kumislap ng napakaliwanag at ang paligid ay napuno ng tunog ng pagkawasak. Ang hari ng dilim ay napasigaw, ngunit hindi pa rin tuluyang bumagsak. Sa kabila ng kanyang lakas, pinilit niyang tumayo, ngunit bago siya makaporma ng panibagong atake, sumigaw si Danilo. Ito ang wakas! Inihagis ni Danilo ang sibat na may hawak ng kanilang huling anting-anting. Tumama ito sa puso ng hari ng dilim at sa isang iglap, naglaho siya kasama ang kanyang mga nilalang. Ang kabundukan ng San Mateo ay muling nabalot ng katahimikan. Ang mag-ama, bagamat sugatan at pagod, ay bumalik sa baryo bilang mga bayani, ngunit sa kanilang puso, alam nilang ang laban ay hindi ganap na natapos. Marami pang kagaya nila, ngunit habang tayo naririto, hindi maghahari ang dilim,
ani Sixto. Ngayon, si Danilo ay nagpasya ng sundan ang yapak ng kanyang ama. Ang kanilang misyon ay ipagpatuloy upang tiyakin ang bawat sulok ng mundo ay ligtas mula sa kasamaan. Ang kanilang kwento ay naging alamat ang mag-amang tagapagligtas na humarap sa pinakamalalaking banta ng dilim at patuloy na nagtatanggol sa liwanag ng kasangkatauhan. Lumipas ang ilang buwan mula nang magapi ng mag-ama ang hari ng dilim. Unti-unting bumalik ang normal na pamumuhay sa San Mateo. Ngunit ang mag-amang Sixto at Danilo ay nananatiling mapagbantay. Alam nila ang kadiliman ay hindi tuluyang naglaho. Bagkus ay nagkukubli lamang, naghihintay ng pagkakataong muling umatake. Habang nagbabantay si Sixto sa gilid ng gubat isang gabi, naramdaman niya ang biglang pag-iba ng hangin. Isang malamig na simoy ang dumampi sa kanyang balat kasabay ng marahang bulong mula sa mga puno. Danilo, may paparating, sambit ni Sixto habang agad na inilabas ng kanyang gulok at anting-anting. Kinabukasan, habang naglalakad si Danilo sa palengke upang bumili ng gamit, isang kakaibang babae ang kanyang napansin. Mahaba ang kanyang buhok, balot ng itim ang kanyang kasuotan at tila may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Ikaw si Danilo, ang anak ng tagapagligtas ng San Mateo? Bulong ng babae habang tumigil sa harap niya. Sino ka? Tanong na Danilo, agad na nagduda. Ngumiti ang babae, ngunit ang ngiti niya ay may halong misteryo. Ako si Amara, ang sugo ng mga naiwang anak ng dilim. Darating ang panahon, kakailanganin mo akong paniwalaan. Hindi lahat ng nasa dilim ay kalaban mo. Bagamat nagtutuda, hindi maialis ni Danilo ang imahe ni Amara sa kanyang isip. Muli niyang nakita ang babae sa ilang pagkakataon, palaging nasa gilid ng gubat o sa anino ng mga puno. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-usisa si Sixto. Anak, napapansin kong abala ang isipan mo nitong mga nakarang araw. May tinatago ka ba? Sabi ni Sixto habang naghahanda ng kanilang mga sandata. Ngunit hindi makuhang magsalita ni Danilo. Sa kanyang kalooban, naguguluhan siya. Ang presensya ni Amara ay tila nagpapalakas sa kanya. Ngunit alam niyang may panganib sa paglapit niya rito. Isang gabi, habang nagbabantay si Danilo sa kakahuyan, muling lumitaw si Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niyang 3 nilalang, isang tikbalang, isang gabunan at isang maligno. Danilo, hindi ako nandito upang saktan ka. Narito ako upang bigyan ka ng babala. Ang pagkatalo ng Haring Dilim ay nagbukas ng isang mas malaki at mas malupit na pwersa. Wika ni Amara. Ngunit bago siya makapagsalita ng tuluyan, biglang sumulpot si Sixto mula sa likuran. Lumayo ka sa anak ko! Sigaw ni Sixto at agad niyang itinaas ang kanyang gulok. Handang sugurin si Amara at ang mga kasama nito. Hintay, Sixto. Hindi ako kalaban. May paparating na mas malakas na panganib at hindi ninyo ito kayang labanan ang mag-isa. Sigaw ni Amara. Sa kabila ng pagdududa, nakinig ang mag-ama sa paliwanag ni Amara. Ayon sa kanya, ang kamatayan ng Haring Dilim ay nagpalaya sa isang matandang halimaw, si Apositan, ang pinagmulan ng lahat ng aswang at halimaw sa kanilang bayan. Ang Apositan ay hindi lamang isang nilalang. Siya ang tagapagmana ng purong kadiliman at ang kanyang pagbabalik ay nangangahulugan ng pagkawasak ng mundo ng tao, ani ni Amara. Napatingin si Sixto sa kanyang anak. Danilo, kung totoo ang sinasabi niya, kailangan nating humanda, ngunit hindi ako basta magtitiwala sa nilalang na ito. Bagamat puno ng pag-aalinlangan, pumayag si Sixto na pansamantalang makipagtulungan kay Amara. Sa tulong ng kanyang mga kasama, ipinakita ni Amara ang mga bakas na paparating ng pwersa ni Apositan, mga pugad ng aswang
Sa iba't ibang baryo, mga altar ng kadiliman na muling nabuhay at mga balibalitang pagdukot sa mga tao sa kabundukan. Ang ating oras ay limitado. Kailangan nating magtungo sa puso ng kadiliman, ang kuweba ng Apusitan, bago niya tuluyang makuha ang kanyang buong lakas, wika ni Amara. Sa kanilang paglalakbay patungo sa kuweba, hinarap ng grupo ang iba't ibang panganib. Una nilang nakaharap ang isang grupo ng gabunan na nagbabantay sa isang sagradong daan. Sa kabila ng pagputol ni Sixto, napatunayan ni Amara ang kanyang kakayahan ng talunin ng niya ang leader ng mga gabunan gamit ang kanyang sariling mahika. Wala akong balak na saktan kayo, ngunit kailangan nating itigil ang kasamaan bago pa ito lumaganap, wika niya habang hawak ang sugatang halimaw. Habang patuloy silang naglalakbay, unti-unting lumalambot ang puso ni Sixto, ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang hindi niya maiwasang itanong. Maaari ba talagang pagkatiwalaan ng isang nilalang ng dilim? Habang papalapit ang grupo sa kuweba ng Apusitan, nagiging mas delikado ang kanilang landas. Ang hangin ay unti-unting nagiging mabigat at ang paligid ay tila sumisigaw ng babala. Hindi ito tulad ng mga karaniwang aswang. Ang lakas ng kadiliman dito ay ibang klase, bulong ni Sixto kay Danilo habang binabantayan ang bawat galaw ni Amara. Si Amara, na palaging nauuna sa grupo, ay biglang huminto. Malapit na tayo. Ngunit bago nating marating ang kuweba, kailangan nating harapin ang kanyang mga bantay, ang 7 anino. Sambit niya. Sa gitna ng makapal na gubat, lumitaw ang 7 nilalang mula sa dilim. Ang kanilang anyo ay halos hindi maaninag, para silang mga kaluluwa na walang tiyak na hugis, ngunit ang bawat kilos nila ay nagpapakita ng hindi makakailang lakas. Ito ang pinakamalakas na mandirigma ng Apusitan, paliwanag ni Amara. Bawat isa sa kanila ay pinapalakas ng bahagi ng kanyang kaluluwa. Agad na inihanda ni Sixto ang kanyang gulok at si Danilo naman ay mahigpit na hinawakan ng kanyang sibat na may anting-anting. Wala tayong magagawa kundi labanan sila. Danilo, huwag kang mawawalan ng focus, ani Sixto. Ang laban ay mabilis at brutal. Ang bawat anino ay may kakaibang kakayahan. Ang isa ay mabilis na tumatagos sa lupa at biglang sumusulpot mula sa likuran. Ang isa naman ay lumilikha ng ilusyon upang lituhin ang kalaban. Si Sixto, sa kabila ng kanyang edad, ay ipinakita ang kanyang karanasan. Gamit ang kanyang gulok at dasal, napabagsak niya ang 3 sa 7 anino. Si Danilo, bagamat mas bata pa, ay ginamit ang kanyang liksi upang labanan ang 2. Ngunit ang natitirang 2 ay tila mas malalakas kaysa sa nauna. Ang kanilang anino ay tila lumalawak at bumabalot sa paligid. Nililimitahan ang galaw ng mag-ama. Amara, kung talagang kakampi ka namin, patunayan mo ngayon, sigaw ni Sixto. Hindi sumagot si Amara, ngunit inabot niya ang kanyang kamay sa lupa. Mula roon, lumabas ang isang liwanag na nagpaalis sa kadiliman ng 2 anino. Ang mga nilalang ay sumigaw ng sakit bago tuluyang maglaho. Naniniwala na ba kayo sa akin? Tanong ni Amara habang tumayo sa harapan nila. Matapos ang matinding laban, narating ng grupo ang bunganga ng kuweba. Ito ay malaki at mistula isang lumang templo. May mga nakaukit na simbolo sa mga dingding na hindi maintindihan ng mag-ama. Ito ang puso ng kadiliman, ang lugar kung saan nakatago ang kaluluwa ng Apusitan. Ngunit mag-ingat kayo, ang lugar na ito ay buhay. Ang bawat takbay ay maaaring magdala ng kamatayan, wika ni Amara. Habang pumapasok sila, nararamdaman nila ang malamig na hangin na tila sumisingaw mula sa mga dingding. Sa bawat sulok ng kuweba ay may mga mata na nagmamasid at ang bawat tunog ng kanilang hakbang ay bumabalik na parang sigaw. Danilo, manatili ka sa tabi ko. Huwag kang mawawalay, utos ni Sixto.
Ngunit bago pa sila makalayo, biglang lumitaw ang isang higanting anino sa kanilang harapan. "Hindi kayo makakalapit sa apusitan. Dito pa lang, magtatapos ng inyong buhay," sabi ng anino sa isang malalim na tinig. Ang anino ay hindi tulad ng mga nauna nilang nakaharap. Ito ay may hugis ng isang higanting tao, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa usok na hindi nawawala. Sa bawat galaw niya, ang lupa ay nanginig at ang hangin ay tila nawalan ng sigla. "Danilo, ito na ang pinakahuling pagsubok natin. Gamitin mo ang lahat ng itinurok sa'yo," sabi ni Sixto habang inihahanda ang kanyang gulok. Sinugod nila ang anino, ngunit tila hindi ito naapektuhan ng kanilang mga sandata. Ang bawat sugat na kanilang nagawa ay agad na bumalik. "Hindi nyo siya matatalo ng ganito," wika ni Amara habang inilabas ang isang mahiwagang bote mula sa kanyang bag. "Ito ang susi. Kailangan nyo siyang isilyo bago siya tuluyang magbago." Habang hawak ni Amara ang bote, sina Sixto at Danilo ay nagsimulang umatake ng sabay-sabay. Si Danilo ang naging pain upang mabuksan ang kahinaan ng anino, habang si Sixto ay nagbigay ng huling sugat gamit ang kanyang gulok na puno ng dasal. Nang mahina na ang anino, agad na ginamit ni Amara ang mahiwagang bote. Hinigip nito ang nilalang kasabay ng isang malakas na sigaw na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. "Tapos na ba?" tanong ni Danilo habang hinihingal. "Hindi pa. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na laban," sagot ni Sixto. Matapos ang tagumpay laban sa huling bantay, ang grupo ay pumasok sa pinakaloob ng kuweba. Ang puso ng kadiliman na isang malawak na silid na nagliliwanag sa pulang liwanag mula sa isang dambana sa gitna. Sa ibabaw ng dambana ay nakatayo ang isang nilalang na hindi may paliwanag ang anyo. Si Apositan, ang kanyang katawan ay parang hinulma mula sa pinagsama-samang anino at usok. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy at ang kanyang tinig ay bumalot sa buong kuweba nang magsalita siya. "Matapang ang iyong pagsugod dito, mga hamak na tao. Ngunit sino kayo upang hadlangan ang aking pagpabalik?" sabi ng nilalang. Agad na lumapit si Sixto. Hawak ang kanyang gulok. "Kami ang magtatapos sa iyo, tulad ng ginawa namin sa iyong mga alipores." Ngumiti si Apositan, isang ngiting puno ng panunuya. "Ako ang kadiliman. Hindi mo maaaring tapusin ang isang bagay na nasa bawat sulok ng inyong mundo." Sinugod ng mag-ama si Apositan. Si Sixto ang unang umatake. Sinamahan ng mga dasal upang palakasin ang kanyang gulok. Ngunit bawat hampas niya ay tila walang epekto sa nilalang. Ang katawan nito ay parang usok na agad na bumabalik sa dating anyo. "Hindi nyo ako madadaig gamit ang mga luma mong sandata," wika ni Apositan habang iniwasan ang bawat suntok at hampas. "Ang mga anting-anting ninyo ay walang halaga sa akin." Si Danilo naman ay sinubukang tamaan si Apositan gamit ang kanyang sibat na may anting-anting. Ngunit isang simpleng kumpas ng kamay ng nilalang ang nagpalipad sa kanya sa dingding ng kuweba. "Danilo! Anak! Kaya mo ba?" sigaw ni Sixto habang tumakbo patungo sa anak. "Kaya ko pa, ama." "Hindi tayo pwedeng sumuko," sagot ni Danilo kahit halata sa kanyang muka ang sakit. Habang naggaganap na ang laban, si Amara ay nakatayo sa gilid ng silid. Tahimik na nagmamasid. Ngunit hindi nagtagal, lumapit siya sa mag-ama at ibinigay ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng papel na puno ng sulat sa sinaunang baybayin. "Ito ang mga dasal na makakatalo sa kanya. Ngunit kailangan niyo itong bigkasin ng sabay habang inilalagay ang papel sa kanyang katawan," sabi ni Amara. Nagduda si Sixto. "Bakit hindi mo nalang gawin? Kung alam mo palang paraan." "Ako ang nilalang ng dilim. Kahit na nais kong tulungan kayo, hindi ko kayang lumapit ng sapat
upang ilapat ang mga dasal na ito. Kayo lamang ang may kakayahan, sagot ni Amara. Hawak ang bag, ang mag-ama ay muling humarap kay Apusitan. Sa pagkakataong ito, may tiwala silang kaya nilang tapusin ang laban. Habang umaatake si Sixto upang kumuha ng atensyon ni Apusitan, si Danilo naman ay mabilis na gumalaw upang maglagay ng dasal sa paligid ng dambana. Ang bawat papel ay naglalabas ng liwanag na tila bumabawasan ang lakas ng nilalang. Ano itong ginagawa niyo? Hindi niyo maaaring alisin ang kadiliman, sigaw ni Apusitan habang unti-unting lumiliit ang kanyang anyo. Danilo, bilisan mo! Sigaw ni Sixto habang ginamit ang natitira niyang lakas upang labanan ang pwersa ni Apusitan. Nang may pwesto na ang lahat ng papel, sinimulan nilang bigkasin ang dasal na ibinigay ni Amara. Ang bawat salita ay tila punyal na tumatama sa katawan ng nilalang. Hindi ito magtatapos dito, sigaw ni Apusitan bago tuluyang naglaho ang kanyang anyo, kasabay ng isang napakalakas na liwanag na bumalot sa buong kuweba. Nang mawala ang liwanag, naramdaman nilang bumalik ang katahimikan. Ang kuweba na dati puno ng kadiliman ay ngayon tila isang abandonadong lugar lamang. Natapos na ba talaga? Tanong ni Danilo habang tumitingin sa paligid. Oo, ngunit tandaan nyo, ang kadiliman ay hindi tuluyang mawawala. Lagi itong maghahanap ng bagong sisilungan, sagot ni Amara. Bumalik ang mag-ama sa San Mateo. Bilang mga bayani, ngunit alam nilang ang kanilang laban ay hindi pa ganap na tapos. Sa bawat sulok ng mundo, ang kadiliman ay laging nariyan, naghihintay ng pagkakataon muling bumangon. Si Sixto at Danilo, kasama si Amara, ay nananatiling bantay sa kanilang bayan. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, nananatili silang handa, hindi lamang para sa San Mateo, kundi para sa buong mundo, laban sa mga nilalang ng dilim na patuloy na nagtatangka sa katahimikan ng sangkatauhan. Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, isinilang ang isang batang lalaki sa gitna ng isang liblib na baryo sa kabundukan ng Mindoro. Siya'y si Adlaw, anak ng isang babaylan na si Luwalhati at isang engkantong nagngangalang Dayaw. Ang kanyang kapanganakan ay inakala ng kanyang ina na biyaya mula sa kalikasan, ngunit ito rin pala ang magiging simula ng isang sumpang magdadala ng dilubyo sa kanilang buhay. Sa araw ng pagbibinyag ni Adlaw, isang mahiwagang punyal ang biglang lumitaw mula sa gitna ng altar ng kanilang tahanan. Napabalutan ito ng makikinang na ukit at tila bumubulong ng mga lihim ng mundo ng kadiliman at liwanag. Ayon sa matandang engkanto, ang punyal ay tinatawag na binukot ng banwa, ang nag-iisang sandata na kayang pumuksa sa mga nilalang ng gabi tulad ng aswang, gabunan, tiktik, awok at wakwak. Ngunit kasabay nito ay isang babala. Ang sino mang may tangan ng punyal ay ituturing na mortal na kaaway ng lahat ng nilalang ng tilim. Lumaki si Adlaw sa ilalim ng gabay ng kanyang ina at ng mga engkanto. Sa edad na 16, natutunan niyang hawakan at gamitin ang punyal bilang sandata. Sa bawat talim nito, tila dumadaloy ang kapangyarihan ng lupa, langit at tubig. Ngunit habang lumalakas si Adlaw, unti-unti ring nararamdaman ng mga nilalang ng kadiliman ang kanyang presensya. Magsisimula na ang kanilang paghahanap. Sa katahimikan ng isang gabing punong-puno ng alingangaw ng mga kuliglig, napukaw si Adlaw mula sa kanyang pagtulog. May isang kakaibang lamig na bumalot sa hangin, isang sinyalis na paparating na ang panganib. Sa di kalayuan, narinig niya ang mga mahabang ungol ng mga tiktik. Adlaw, oras na, pabulong na sabi ng kanyang ina habang iniaabot ang mahiwagang punyal sa kanya. Nararamdaman ko ang galaw ng dilim. May darating ngayong gabi. Ang kanang mga gabunan. Sila ang unang tatangkang tumapos sa atin.
Puno ng kaba, ngunit may tapang na bumubukal sa kanyang puso. Tumindig si Adlaw at hinanda ang sarili. Sa labas ng kanilang tahanan, unti-unting lumilitaw ang mga anino ng mga gabunan. Matatalim ang kanilang ngipin, mahahaba ang kanilang mga kuko, at nagbabaga ang kanilang mga mata. "Luwalhati, ibigay mo sa amin ang punyal at walang masasaktan," sigaw ng pinuno ng mga gabunan. "Hindi niyo makukuha ang binukot ng banwa. Wala kayong karapatan dito," sigaw ni Luwalhati. Mabilis na umindak si Adlaw sa gitna ng kagubatan. Sa bawat takbang, dinig niya ang bulong ng punyal na nagtuturo kung saan niya itututok ang kanyang pag-atake. Ang unang gabunan na sumugod ay nagkalasog-lasog sa isang hampas ng punyal. Ang iba ay nag-aatubili, ngunit alam nilang hindi sila pwedeng umatras. Sa gabing iyon, nabinyagan ang punyal sa dugo ng mga nilalang ng dilim, ngunit kasabay nito ay isang malalim na sumpa ang nagising, ang sumpa ng paghihiganti mula sa buong angkan ng gabi. Sa sumunod na mga araw, naging mas mahigpit ang pagbabantay ni Adlaw sa kanilang paligid. Hindi lamang mga gabunan ang nagbabanta sa kanilang pamilya, ang mga tiktik, awok at wakwak ay unti-unting nagkakaisa upang tapusin siya. Isang gabi, dumating si Baylan, isang matandang ermitanyong kilala sa kanilang baryo bilang tagapagsalaysay ng mga sinaunang alamat. "Adlaw, ang punyal na hawak mo ay hindi lamang sandata. Isa itong susi. Isang susi na maaaring magtulak sa balanse o magdala ng tuluyang kapahamakan. Kung magagamit ito ng mali, hindi mo lamang mapapatay ng dilim, kundi pati ang liwanag." Bagamat naguluhan, nagpatuloy si Adlaw sa kanyang pagsasanay. Nakilala niya rin si Daga, isang batang lalaki mula sa baryo na nawalan ng pamilya dahil sa mga aswang. Si Daga ay naging kaibigan niya, ngunit ligid sa kalaman ni Adlaw, isa itong espiya ng mga nilalang ng gabi. Habang lalong tumitindi ang mga pag-atake, natuklasan ni Adlaw ang isang mas nakakagulat na katotohanan. May kasunduan noon ng mga babaylan at mga engkanto na hindi dapat magkaroon ng ugnayan. Ang kapanganakan niya ay isang balagbag sa kasunduang ito, kaya't nais din siyang tapusin ng ibang engkanto upang ibalik ang balanse sa mundo. Sa kasukalan ng gubat, nakaharap ni Adlaw ang isang pangkat ng mga tiktik. Ito ang kanilang unang malaking labanan matapos ang paglusob ng mga gabunan. Ang mga tiktik ay matatalino at mabilis, mga nilalang na kayang sumalakay mula sa ere at sa lupa. "Kung talagang anak ka ng liwanag, patunayan mo," sigaw ng isa sa mga tiktik habang sumugod ito. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Adlaw hindi lamang ang kanyang punyal, kundi ang kanyang kapangyarihang namana mula sa kanyang amang engkanto. Sa pamamagitan ng isang sigaw, pinukaw niya ang lakas ng hangin. Ang mga tiktik ay tinangay at sinira ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi ito sapat. Sa huling bahagi ng labanan, nalaman niya ang pinuno ng mga tiktik ay si Daga, ang batang kanyang pinagkatiwalaan. "Adlaw, kahit anong gawin mo, hindi mo maiwasang mabigo. Ikaw ang dahilan ng ating pagkawatak-watak. Ang liwanag mo ang sisira sa mundo," sigaw ni Daga bago ito tuluyang nawala sa dilim. Nag-iwan nito ng mas mabigat na tanong sa puso ni Adlaw. Ang punyal ba ay talagang biyaya o isang sumpang magdadala ng kapahamakan sa lahat ng nilalang, liwanag man o dilim? Sa gitna ng gabi, habang tahimik ang lahat, dumating ang matandang babaylan na si Apo Binalot, isang tagapag-alaga ng mga lihim ng kanilang lahi. May dalang makalumang aklat. Pinuntahan niya si Luwalhati at Adlaw. "Nararamdaman ko, Adlaw, ikaw ang bunga ng isang kasalanan. Ngunit maaari rang ikaw ang maging lunas," sabi ni Apo Binalot habang nilalapag ang aklat sa harap nila. Binuksan niya ang pahina na naglalaman ng isang sinaunang kwento, ang kwento ng sumpa ng kanilang pamilya. Matagal nang may alitan ang ating mga ninuno sa mga nilalang ng dilim.
Ngunit ang pinakamalaking kasalanan ay ginawa ng ang isang ating mga babaylan ay nagnais ng kapangyarihan ng mga engkanto. Ang kapanganakan mo, Adlaw, ay naging tanda na bumalik ang alitan, sabi niya. Sa loob ng aklat, nabanggit ang isang propesiya. Isang anak ng liwanag at dilim ang magpapasya ng kapalaran ng mundo. Kung pipiliin niya ang liwanag, mawawala ang balanse. Kung pipiliin niya ang dilim, lulubog ang lahat sa kadiliman. Hindi makapaniwala si Adlaw. Ako? Ako ang sinasabi ng propesiya? Hindi ko naman hinihingi ito, galit niyang sabi. Ngunit bago siya makapagtanong ng higit, isang malakas na ungol ang gumising sa buong baryo. Ang mga wakwak ang sumalakay. Nilalapan nila ang bawat tahanang madadaanan nila habang hinahanap ang punyal na tangan ni Adlaw. Hindi nag-aksaya pa ng oras si Adlaw. Hinanda niya ang punyal at mabilis na sumugod palabas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tila bumibigat ang punyal sa kanyang kamay. Ang bawat takbang niya ay puno ng kaba. Ngunit sa kabila nito, naroon ang kagustuhang ipagtanggol ang kanyang pamilya at mga kabaryo. Kasama ni Adlaw si Luwalhati at Apo Binalot. Ang tatlo ay nagtatag ng isang panandaliang depensa laban sa mga wakwak gamit ang mga namakalumang ritual at orasyon. Sa bawat galaw ni Adlaw, tila nagiging bahagi ng kanyang katawan ang punyal na parang may sariling isip. Adlaw, tandaan mo, ang mga wakwak ay hindi lamang umaasa sa lakas ng kanilang katawan. Ang kanilang lihim ay nasa kanilang anino, sigaw ni Apo Binalot. Napatingin si Adlaw sa mga anino ng wakwak na gumagapang sa lupa. Doon niya napansin na tila mas makapangyarihan ang mga anino kaysa sa kanilang pisikal na anyo. Ginamit niya ang kanyang punyal upang wasakin ang mga ito. Sa bawat hampas sa anino, nagkakaroon ng apoy na sumusunog sa nilalang ng dilim. Sa huli, nanaig si Adlaw, ngunit alam niyang ito ang pansamantalang tagumpay lamang. Adlaw, sabi ni Luwalhati, mas malalaking pagsubok ang darating. Ang mga wakwak ay isa lamang sa mga alagad ng kadiliman. May paparating na mas malakas na kalaban. Sa gitna ng kanilang pagpapahinga, isang engkanto ang dumating mula sa kagubatan. Siya si Amahan, isang tagapagbantay ng hangganan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Matangkad, may mahaba at pilak na buhok at tila nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit. Adlaw, ikaw ay panganib hindi lamang sa mga nilalang ng dilim, kundi pati na rin sa mundo ng mga engkanto. Ang punyal na hawak mo ay hindi dapat napunta sa isang kalahating mortal, sabi ni Amahan. Nagulat si Adlaw sa sinabi ng engkanto. Ano ang ibig mo sabihin? Akala ko ang punyal na ito ay para protektahan ang aming lahi. Sumagot si Amahan. Ang punyal ay sandata ng balanse. Ngunit sa kamay ng isang hindi pa handa, maaari nitong sirain ang kaayusan. Ang iyong dugo, ang dugo ng isang immortal at engkanto, ay ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon. Ngayon, ako ang magtatapos sa sumpang ito. Hinugot ni Ama ng isang mahabang sibat na kasing liwanag ng araw. Tumayo sa harap ni Adlaw, handang sugurin ito. Ngunit bago pa man sila maglaban, biglang bumukas ang lupa at isang nilalang na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga wakwak ang lumabas. Ito ang hari ng dilim, si Gahom, ang pinuno ng lahat ng aswang, tiktik at gabunan. Tigil mo na inyong away. Narito ako upang kunin ang punyal. Walang sino man ang dapat humawak niyan, lalo na ang isang kagaya mong kalahating tao, sigaw ni Gahom. Napilitang magkaisa si Amahan at si Adlaw upang labanan ang bagong banta. Sa gitna ng laban, naramdaman ni Adlaw ang tunay na kapangyarihan ng punyal. Ito ay hindi lamang isang sandata, kundi isang simbolo ng kanyang kakayahang ipagtanggol ang parehong mundo ng tao at engkanto. Ang labanan ay naging mas madugo kaysa sa inaasahan. Sa bawat hampas ng punyal, unti-unting nababasag ang makapangyarihang anino ni Gahom. Ngunit sa huli, isang mabigat na tanong ang dumating kay Adlaw.
Handa ba siyang isakripisyo ang kanyang pagkatao upang ganap na maging tagapagtanggol ng liwanag? Habang nakikipaglaban si Adlaw kay Gahom, unti-unti niyang nararamdaman ang misteryosong pwersang nagmumula sa punyal. Ang bawat saksak niya ay tila may sariling buhay. Lumilikha ng liwanag na tumututok sa anino ng hari ng dilim. Ngunit sa bawat hampas, nararamdaman din niya ang kapangyarihan ng punyal na unti-unting sumasakop sa kanyang katawan. "Adlaw!" sigaw ni Amahan habang nilalabanan ng iba pang mga alagad ni Gahom. Kapag nagpadala ka sa kapangyarihan ng punyal, mawawala ang sarili mong pagkatao. Isa kang magiging bahagi ng sumpa. Ngunit hindi nakinig si Adlaw. Sa bawat salpukan nila ni Gahom, mas lalong nagiging matalim ang sugat ng hari ng dilim. Ngunit mas lalong dumidilim ang liwanag ng punyal. "Ano ang gagawin mo, anak ng liwanag? Patuloy kang lalaban? Ngunit hindi mo naiintindihan kung ano ang kapalit," sabi ni Gahom. May ngisi sa kanyang dugo ang muka. "Ang punyal ay hindi para sa'yo. Isa itong kapangyarihan hindi kayang ariin ng isang nilalang lamang." Narinig ni Adlaw ang mga babala, ngunit sa kanyang isip ang kaligtasan ng kanyang baryo, ng kanyang ina at ng mga inosente ang mas mahalaga kaysa sariling kaligtasan. "Hindi ko hahayaang magtagumpay ka," sigaw niya habang isang huling hampas ng punyal ang tumama kay Gahom. Binasag ang kanyang anino at tinuluyang tupukin ang kanyang anyo. Nang mapuksa si Gahom, nagkaroon ng katahimikan, ngunit biglang bumigat ang paligid. Ang liwanag mula sa punyal ay biglang nagdilim at ang isang mahiwagang tinig ang narinig ni Adlaw mula sa kanyang isipan. "Adlaw, ginamit mo ako para sa liwanag. Ngunit sa paggamit mo, isinuko mo ang balanse. Ikaw ngayon ang susunod na magdadala ng sumpa." Pagkatapos ng laban, bumagsak si Adlaw sa lupa. Nararamdaman niya ang mabigat na enerhiyang nagmumula sa punyal na tila nakakadina na sa kanyang katawan. Tinangka niyang bitawan ito, ngunit hindi niya magawa. "Ano ang nangyayari sa akin?" tanong niya habang hawak ang kanyang punyal. Tumakbo ang kanyang ina, si Luwalhati, ngunit natigilan ito nang makita ang pagbabago kay Adlaw. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang apoy at ang kanyang balat ay nagkaroon ng tila itim na ugat na gumagapang mula sa kanyang kamay. "Adlaw!" sigaw ni Luwalhati, luhaan. "Ito ang kapalit ng paggamit ng punyal. Ang kapangyarihan iyon ay hindi ginawa para sa isang nilalang lamang. Ngayon, ikaw ang nagtagapagdala ng sumpa." Samantala, si Aman ay tahimik na nakamasid. Lumapit siya kay Adlaw, dala ang kanyang sibat at itinuro ito sa binata. "Adlaw, ito ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ikaw ang magiging target ng parehong liwanag at dilim. Ang mundo ng tao at engkanto ay parehong maghahangad ng iyong pagbagsak." Habang iniintindi ni Adlaw ang kanyang kalagayan, biglang naramdaman niya ang isang pamilyar na enerhiya. Sa di kalayuan, nakita niya si Daga, ang batang kanyang pinagkatiwalaan noon na ngayon tila mas malakas at mas puno ng galit. "Adlaw," sabi ni Daga. Ang boses nito ay mas malalim kaysa dati. "Hindi ka tagapagligtas. Isa kang sumpa sa ating lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng pamilya. At ngayon, oras na para tapusin kita." Mabilis na sumugod si Daga. Ngayon ay may hawak na sariling sandata. Isang itim na sibat na gawa mula sa buto ng mga nilalang ng dilim. Nagtagpo ang punyal ni Adlaw at sibat ni Daga at ang kanilang laban ay nagliyab ng enerhiyang yumanig sa lupa. Ang labanan ni Adlaw at Daga ay hindi lamang pisikal. Sa bawat salpukan ng kanilang mga sandata, ang kanilang mga boses ay nagtatalo tungkol sa kanilang mga paniniwala. "Hindi mo naiintindihan, Daga. Ang ginagawa ko ay para sa lahat. Ayokong magsakripisyo ang mundo sa mga nilalang ng dilim," sigaw ni Adlaw. "At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan magdesisyon para sa lahat?
Hindi mo ba nakikita ang kapangyarihan mo ay nagiging kasiraan? Ang baryo natin, ang pamilya ko, lahat sila ay naging biktima ng propesiyang ikaw ang may dala. Sagot ni Daga na puno ng galit. Habang lumalaban sila, unti-unting napansin ni Adlaw na ang kapangyarihan ng kanyang punyal ay nawawala. Ang dating nagniningning na liwanag nito ay tila nasisipsip ng sibat ni Daga. Sa huling sagupaan, natamaan si Adlaw ng sibat sa kanyang balikat at siya'y napaluhod. Sa puntong iyon, dumating si Luwalhati at si Apo Binalot. Ginamit nila ang huling lakas ng kanilang orasyon upang mapigilan si Daga. Tumigil ang laban, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. Adlaw, hindi pa tapos ang iyong laban. Ngunit tandaan mo, sa bawat kapangyarihang iyong ginagamit, may kabayaran ito. Ngayon, oras na upang harapin ang mas malaking katotohanan, sabi ni Apo Binalot. Sa kanilang kalagitnaan, isang portal ang biglang bumukas sa lupa. Lumabas mula rin rito ang isang nilalang na hindi nila inaasahan. Isang nilalang na binuo ng parehong liwanag at dilim. Adlaw, ako ang tunay na tapagbantay ng balanse. Ang iyong pagkapanganak ay labag sa batas ng kalikasan. Ngunit ikaw rin ang susi sa pagpapanumbalik ng kaayusan. Oras na upang pumili ka. Isakripisyo mo ba ang iyong sarili para sa balanse o ipaglalaban mo ang sariling prinsipyo kahit pa magdulot ito ng kaguluhan? Sabi ng nilalang. Sa harap ng tanong na ito, si Adlaw ay napilitang huminto at mag-isip. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong suriin kung ano ang tunay niyang layunin sa hawak niyang kapangyarihan. Napako ang lahat sa katahimikan. Ang nilalang na binuo ng liwanag at dilim ay nagbigay ng napakabigat na tanong kay Adlaw. Isang tanong na hindi lamang tungkol sa kanyang sarili, kundi sa kapalaran ng lahat ng nilalang sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang tamang sagot, sabi ni Adlaw habang hawak ang kanyang punyal. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang tanging alam ko lang ay ayokong masaktan ang mga taong mahal ko. Ayokong bumagsak ang liwanag o ang dilim. Pero paano ko ito magagawa kung ako mismo ang sanhi ng kaguluhan? Lumapit si Luwalhati, luhaan ngunit matapang. Adlaw, anak, hindi mo kailangang magpasa ng lahat ng bigat ng mundo. Ang puso mo ang magsasabi kung ano ang tama. Hindi sa kapangyarihan ng punyal, kundi sa paniniwala mo sa iyong layunin. Habang nagsasalita si Luwalhati, unti-unting lumiliwanag ang punyal, tila nararamdaman nito ang paghihirap ng damdamin ni Adlaw. Ang liwanag ng punyal ay naglaho at ang talim nito ay tila naging bahagi ng kanyang kamay. Nararamdaman niya ang bigat at init ng punyal na parang nagiging isa na sila. Ako ang susi, hindi ang punyal, hindi ang kapangyarihan ko, kundi ako mismo. Ako ang dapat magdala ng balanse, bulong ni Adlaw. Humakbang si Adlaw papunta sa nilalang ng liwanag at dilim. Ang nilalang ay ngumiti. Tila nakakita ng kasiguraduhan sa binata. Kung tunay kang naniniwala na ikaw ang susi ng balanse, kailangan mong buksan ang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit tandaan mo, ito'y may malaking kapalit. Ano ang kapalit? Tanong ni Adlaw. Bilang tagapagpadala ng balanse, mamawala ka sa parehong mundo. Hindi ka na maaaring tumapak sa mundo ng tao o ng engkanto. Magiging bantay ka ng dalawang mundong ito. Ngunit hindi ka maaaring magkaroon ng buhay tulad ng dati, sagot ng nilalang. Napaluhod si Adlaw. Ramdam ang bigat ng kanyang desisyon. Nais niyang makapiling ang kanyang ina, ang baryo at ang mundo ng kanyang nakilala. Ngunit sa kabila nito, alam niyang mas mahalaga ang kapayapaan para sa lahat kaysa sa kanyang sariling kagustuhan. Tinatanggap ko. Kung ito ang kailangan upang matapos ang digmaan, handa akong isakripisyo ang sarili ko, mahinang sabi ni Adlaw. Sa kanyang mga salita,
Biglang nagliyab ang punyal. Ang kanyang katawan ay bumalot ng liwanag at dilim, at mula sa kanyang puso ay bumukas ang isang malaking portal na nakakabit sa mundo ng tao at ng mga engkanto. "Adlaw!" sigaw ni luwalhati, ngunit isang pilit na ngiti ang kanyang ibinigay sa ina. "Ma, ito na ang tadhana ko. Hindi ko kayo pababayaan." Pagpasok ni Adlaw sa portal, nagbago ang lahat. Ang kanyang katawan ay naging bahagi ng balanse. Kalahati ng kanyang anyo ay liwanag at kalahati ay dilim. Sa kanyang kaliwang kamay ay ang punyal na nag-aapoy ng liwanag, at sa kanan ay isang aninong sandata na kumakatawan sa dilim. Tumayo siya sa gitna ng walang hanggang agwat ng dalawang mundo. Sa harap niya ay ang pintuan patungo sa mundo ng mga tao, at sa likod niya ay ang pintuan ng mga engkanto. Dito siya mananatili, ang tagapagbantay ng balanse. Sa baryo, si luwalhati ay nagpatuloy bilang babaylan. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa mga tao at sa pag-aalala sa kanyang anak na si Adlaw, na naging alamat sa kanilang lugar. Si Amahan, ang engkanto na dating niya isang patayin, ay naging isa sa mga tagapagsalaysay ng kwento ni Adlaw sa mundo ng mga engkanto. Bagamat wala na si Adlaw sa kanilang tabi, ang kapayapaan ay bumalik sa dalawang mundo. Ang mga nilalang ng dilim ay unti-unting tumigil sa pananalakay, at ang mga engkanto ay nananatili sa kanilang daigdig. Ngunit sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, makikita sa kalangitan ang anyo ng isang binata na kalahati liwanag at kalahating dilim. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabing si Adlaw iyon, nagbabantay mula sa itaas upang tiyakin na ang balanse ay nananatili magpakailanman. Sa walang hanggang agwat sa pagitan ng dalawang mundo, natutunan ni Adlaw ang bagong layunin ng kanyang pagiging tagapagbantay. Sa una, ang katahimikan ng lugar ay tila isang pagpapala, ngunit unti-unti niyang napapagtanto na ang balanse ay hindi isang bagay na kusang nananatili. Isang araw, nagising si Adlaw sa isang malalim na panginginig sa lugar na kanyang binabantayan. Mula sa pintuan ng mundo ng tao, lumabas ang malalaking bitak, tila sinisira ng isang puwersang hindi niya may paliwanag. Sa pintuan naman, ang mundo ng mga engkanto, nararamdaman niya ang malakas na agos ng enerhiya na tila isang puwersa ang nagtatangkang buksan ito mula sa loob. Tila hindi pa rin tapos ang laban, sabi niya sa sarili. Hawak ang kanyang punyal at ang aninong sandata sa magkabilang kamay. Mula sa bitak ng pintuan ng mundo ng tao, isang pamilyar na boses ang narinig ni Adlaw. "Adlaw?" Mahina, ngunit puno ng galit at tinig na iyon. "Hindi sapat ang ginawa mo. Ang balanse ay isa lamang katang isip. Ang bawat pondo ay laging maghahangad ng higit." Laking gulat ni Adlaw nang mula sa pintuan ay lumabas si Daga. Ngayon ay ganap ng napasa kamay ng dilim. Ang katawan niya ay nabalot ng itim na usok, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula. Sa kanyang likuran may humigit kumulang 100 nilalang ng dilim, mga bagong anyo ng wakwak, gabunan at awok na higit pang mas nakakatakot kaysa dati. "Daga, akala ko tapos na ang lahat. Ano pang hinahangad mo?" sigaw ni Adlaw. Tumawa si Daga. "Hindi ko hangad ang balanse tulad mo. Ang hangad ko ay magapi ang dalawang mundo at gawing akin ang lahat. Ang balanse ay nagpapahirap sa parehong tao at engkanto, kaya't sisirahin ko ito. Kasama ka." Sa kabilang dako, ang puwersa sa pintuan ng engkanto ay patuloy na naglalabas ng malalakas na enerhiya. Bumukas ito ng bahagya, at mula rito ay lumabas ang isang matandang engkanto na may anyong halimaw, si Dungaw, isang dating tagapangalaga ng ikatadong mundo na itinapon dahil sa kanyang kasakiman sa kapangyarihan. "Adlaw, hindi mo kayang hawakan ang balanse mag-isa. Kami ang mga engkanto
ay hindi kailanman sumang-ayon sa ideya ng pantay na kapangyarihan sa mga tao. Kung nais mong pigilan ang kaguluhang ito, kailangan mong tumabi at hayaan kami ang maghari, sabi ni Dungaw. Nagpantigantingan ni Adlaw sa sinabi ni Dungaw. Hindi ko papayagan na manaig ang kapangyarihan ng isa sa dalawang mundo. Ang balanse ay ang tanging daan sa kapayapaan. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat ngayon. Kailangang harapin ni Adlaw ang dalawang persa, si Daga na nangunguna sa hukbo ng dilim at si Dungaw na nagnanais sakupin ang parehong mundo ng tao at engkanto. Nagsimula ang labanan sa gitna ng agwat. Si Adlaw, gamit ang kapangyarihan ng liwanag at dilim, ay sinubukang labanan si Daga at ang kanyang hukbo. Sa bawat galaw ni Daga, naglalabas siya ng itim na enerhiyang sumisira sa espasyo. Ngunit ang punyal ni Adlaw ay naglalabas ng liwanag na kayang supili ng dilim. Habang abala si Adlaw kay Daga, nararamdaman niya ang biglang paggalaw ng enerhiya mula sa likod. Si Dungaw ay nagsimulang palawakin ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng pintuan ng engkanto. Isang malaking nilalang na yari sa mga ugat at bato ang lumabas mula sa pintuan. Sumisimbolo sa lakas ng kalikasan na kontrolado ni Dungaw. Dubling hirap ang nararanasan ni Adlaw. Napagtanto niya na kung hindi siya gagawa ng paraan upang pagsabayin ang paglaban sa dalawang kalaban, tuluyang mawawasak ang balanse. Punyal ng liwanag, bigyan mo ako ng lakas, sigaw niya at biglang lumiwanag ang kanyang buong katawan. Ang kanyang anyo ay naging ganap na simbolo ng balanse. Ang kaliwang bahagi niya nagniningning ng liwanag at ang kanan ay naglalabas ng aninong enerhiya. Habang lalong umiigting ang laban, naisip ni Adlaw ang sinabi noong nilalang ng balanse. Ang tagapagpadala ng balanse ay hindi dapat maging bahagi ang alinman sa mundo. Naisip niyang maaari ang kanyang pag-iral mismo ang magpapahirap sa balanse. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Tumigil siya sa gitna ng labanan at itinaas ang kanyang punyal. Sa harap ng dalawang persang naglalaban, sinabi niya, "Kung ako ang nagiging sanhi ng kaguluhan, ibibigay ko ang aking sarili sa balanse upang tuluyan itong bumalik." "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Daga habang si Dungaw ay natigilan. Napanganga sa nakikita niyang liwanag mula kay Adlaw. Itinusok ni Adlaw ang punyal sa kanyang dibdib at sa sandaling iyon ang kanyang katawan ay sumabog sa enerhiya. Ang liwanag at dilim ay biglang naghalo at isang napakalaking liwanag ang bumalot sa buong espasyo. Pagkalipas ng liwanag, nagising si luwalhati sa baryo. Napansin niyang tila mas payapa ang paligid, wala na ang anumang banta ng mga wakwak o nilalang ng dilim. Ang mga engkanto naman ay nanatiling nasa kanilang mundo, walang ginawang pagsalakay. Sa gitna ng baryo, isang puno ang biglang tumubo, ang pinakamataas at pinakamaganda sa lahat. Sa ilalim ng punong ito, may isang maliit na altar na yari sa liwanag at anino. Ang balanse ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng sakripisyo. Siya na ang nagbigay ng lahat, ay mananatili sa